Hello everyone! For today's video ay meron po akong ituturo sa inyo na panibagong dessert recipe na tsak na inyo pong magugustuhan. Napakasimple ngunit masarap. Maglagay po tayo ng 2 cup ng water sa kaserola at lagyan din po natin ng 1/2 cup of cornstarch. Sunod po ito ay ating halu-haluin hanggang sa matunaw po natin lahat ang cornstarch. Kapag ganyan na po ang itsura, ay isunod po natin ang 370 ml na evaporated milk. Pag naibos na lahat, ay halu-haluin natin itong mabuti. Isunod po natin ang 3/4 cup ng white sugar. I-mix natin hanggang sa matunaw din po yung sugar na ating inilagay. Maglagay lamang po tayo ng 1 teaspoonful ng vanilla extract at pinch of salt upang mabalansi po ang lasa. Haluin po natin itong mabuti hanggang sa ma-well combine na po ang lahat. Sunod ay isa lang naman po natin ito sa medium heat at tuloy-tuloy pa rin po ang ating paghahalo. Kapag ito po ay nakita natin naging thick na ay pwede na po yan. Hanguin na po natin at palamigin natin ng konti at muli natin itong haluin gamit ang ating wire whisk. Kapag ganyan na po siya ka-smoothie ay pwede na po natin itong isalin sa ating mga container or kahit na anong lagayan na meron po kayo. Sa akin, ang ginamit ko ay yung 500 ml na rectangular tub. Gumamit po ako dyan ng 3 piraso at nagkasya naman po silang lahat. Huwag natin ito masyadong punuin sapagkat gagawa pa tayo ng ating pang toppings mamaya gamit ang sugar at ang cornstarch. Kaya simulan na po natin ito. Lagay po tayo ng 1/4 cup of sugar sa isang kawali. Isa lang natin sa mahinang apoy at hintayin po natin itong matunaw. Kapag ganyan na po ang itsura niya, na-caramelize na siya, ay mag-boost naman po tayo ng 1/2 cup of sugar at cornstarch. Pinagmix ko na po yan. Ngayon, halu-haluin natin itong mabuti. Huwag po tayo titigil sa paghalo hanggang sa ma-well combine po natin yung ating ibinuhos na cornstarch at tubig doon sa caramelized na sugar. At kapag ganyan na po ang itsura niya, pwede na po yan. Palamigin po natin konti at kapag ganyan na po ay pwede na po natin itong ilagay sa ibabaw yung pinalamig nating mixture kanina. Ayan. At pag nailagay na ay spread po natin ito. Maya-maya lang kapag okay na ay pabayaan po muna natin ito or ilagay po natin siya sa chiller for 30 minutes at pagkatapos ay ganyan na po yung kanyang itsura. Napakasarap kainin. Habang tinitingnan ko nga po ito ay sabi ko para ako nakagawa ng isang leche flan ngunit walang itlog. Kaya naman para ito'y ating mahusgahan na, ito po ay ating titikman. Ayan, napaka-creamy at napaka-fluffy niya mga kabsat. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na rin ito para ka nang nakagawa ng leche flan na walang itlog. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. Bye!